Bigay ko muna yung ating baon today, yung gabay po natin. Gabay, pang-espiritual ho natin. Kaya kailangan talaga natin magkape. Pasalamatan ng Panginoon sa mga biyaya ng buhay. Tulad na lamang po yun, nakapagpag-graduate tayo, it's a blessing. So congratulations, Mr. Joel Gorospe at Mrs. Oliva Birano Fiba Gorospe. Nakapagpag-graduate kayo. Grabe, ba kayo talaga? Sa hirap at ginhawa, sa mga dinanas sa buhay, but still, God is good, di ba? Can you imagine that? Akala mo, akala ko hindi na kayo makakapag-graduate na mag-asawa eh. Pero nakapagpag-graduate kayo, dalawa. Ito yung huli, si Bunso, si Job Daniel Leodge, na miyembro ng FEM MNLA, Manila, na may laban yata sa Phoenix, Arizona, dance competition. They will represent our country. Actually, naghahanap sila ngayon ng donation para makalipad sila for the competition. Kasi wala naman tulong ang gobyerno, nasa maleta. Wala silang malapitang mga sa gobyerno. Ano papala nila? Wala na, nasa maleta na lahat Pero they're going to represent the country. Can you imagine that, diba? But anyway, truly, God is so good, mga kaibigan. Kaya, ano man po yung dinaranas natin today sa mga panahong ito, diba? Wag ko kayong mag-alala. Wag niyong masyadong dibdibin, ha? Ang buhay po kasi natin, mga kaibigan, ay hindi po laging diretsyo at madali, diba? May mga pagkakataon po, ang mga pangarap po nating binuo ay biglang naglalaho, hindi dahil po tayo ay pinabayaan, no? Kundi dahil may mas mabuting plano po ang Panginoong Diyos sa atin, no? Kung babalikan po babalikan po natin ang buhay ni Job. Kilala niyo ba si Job? Oo, si Job, walang panahon na dumaan din po sa pinakamatinding pagsubok sa buhay po niya. Can you imagine that? Nawala ang kanyang kayamanan, mga anak, maging ang kanyang kalusugan, di ba? Grabe. Ngunit nanatili po siyang tapat sa Panginoong Diyos. Sa gitna po ng kanyang pigati. Anong sabi ho niya? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik doon, eka. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Galing, no? Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa Panginoon, hindi tulad natin. Lagi tayo nagtatanim. Kung hindi na ibigay sa atin, may mga pagsubok na dumating sa atin, ano ginagawa natin? Nagagalit tayo sa Diyos. Tama? Sinisisi po natin ang Diyos. Sabi ng Diyos sa atin, ano pakialam ko dyan sa iyo? Ikaw ang gumawa niya, tapos ako yung sisisihin. Sasabihin sa iyo ng Panginoon Diyos, bakit ako sisisihin mo? Ikaw may gawa niyan, ginusto mo yan. Hindi mo nga ako sinabihan Di ba? Oo. Sabi nga daw ho sa atin today, mga kaasintado, tulad po ng ginto na kailangan dumaan sa nagbabagang apoy. Di ba ganun yun? Upang mawala ang mga dumi at maging dalisay. Ganun yung ginagawa sa ginto engineer. Di ba? Ano yan? Dinadaan yan sa apoy. Di ba? Ang ating pananampalataya daw ho, mga kaasintado, ay sinusubok din sa apoy ng paghihirap. Ang pagsubok po, tandaan po natin ito, ang pagsubok po ay hindi parusa, kundi proseso ng paghuhulma. Kaya kapatid, kapag pakiramdam mo ay wala na tayong makapitan, di ba? Tandaan natin na ang Diyos ang may hawak ng ating bukas, hindi ikaw. Hindi mo alam ang bukas mo. Di ba? Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Tandaan niyo po yan. Kayo na nagdarahop ngayon, tayo, diba, na sinusubukan ho ngayon. Alam ko po sa inyo na mga nakikinig, milyon, 1.5 million, 1.6 million followers na ng DWIZ 882. Alam ko isa sa inyo ay dumaranas ho ngayon ng matinding pagsubok. Diba? Oo. Sabi nga, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi ho natin kaya at sa bawat pagsubok na yan, laging may kalakip na pag-asa. Sabi ko nga ho sa inyo real talk tayo. Alam nyo ho, iginapang ho namin mag-asawa. Ang mga anak po namin, hindi ho mayaman si Joel Gorospe.
lumalaban lang ho kami sa buhay. Di ba? Laban lang, kapit sa Diyos. Pero, tinan nyo naman, di ba? Masaya ang feeling na makapagpag-graduate ka ng anak. Iginapang mo, utang dito, utang doon. Wala natitira, di ba? Pero kinalimutan namin lahat yun kahapon. Alam mo bakit, engineer? Grabe yung... Hindi ko may paliwanag. Yung saya. Yung saya ng magulang. Anyway, sa ating pagpapatuloy, sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyong mga kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga kaibigan, ang pagtitiwala ho natin sa Panginoong Diyos sa gitna ng kawalan ay ang pinakamataas na anyo ng pagsamba. Kapag tinanggal po ng Panginoong Diyos ang isang bagay sa ating kamay, ito po ay dahil nais niyang punan ito ng mas higit pa. Ngunit bago iyon, tinitignan muna niya kung ang ating puso ay nananatiling tapat sa Kanya, higit pa sa mga material na bagay. Tandaan po natin yan, ha? Mga kaibigan, huwag ho tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Kumapit lang tayo. Si Job nga po, mga giliw eh. Nangamba ho nang dumating ang kanyang pagsubok sa buhay. Di ba? Ang kinatatakutan ko ay ni Job ang siyang nangyari sa akin at ang pinaka-aayawan ko na dumating sa akin. Hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan, sabi niya. Pero sa punto ng buhay ni Job, mga kaibigan, hindi na lamang ito basta pagsubok sa gamit o yaman. Ito po'y pagsubok sa kanyang kaisipan at emosyon. At ipinapakita po nito na kahit ang isang taong matuwid at tapat sa Diyos ay nakakaranas po ng takot at pangamba. Ngunit ang kagandahang kwento po sa buhay po ni Job, kahit dinalaw siya ng kanyang mga kinatatakutan, hindi siya bumitaw sa kanyang pagkilala sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay nagsisilbing paalala po sa ating lahat today. Tandaan po natin, normal lang ang makaramdam ng takot kapag may unos, kaibigan. Tanda mo yan. Pero, ang iyong buhay ay pag-aari ng Diyos, ikaw ay binili ng kanyang mahal na dugo, hindi ikaw ang may-ari ng iyong hininga. May hangganan po, mga kaibigan, ng pagsubok. Gaya ni Job, ang bagyo ay lilipas din at papalitan ng masaganang pagpapala. Kaya, labanan po natin araw-araw ang bulong ng kaaway. Ang pagpili sa buhay ay ang Okay, so amen ba yun? Okay. Amen! Amen. So for that, sana po'y magtuloy-tuloy lang. Huwag tayong bibitaw at may pag-asa lagi tayo. Basta't manatili tayong, sabi nga po, manatili ho tayong faithful sa Panginoong Diyos po. Amen. Amen! Kasama si Joya Cruz.